Okay, so yun nga mga dre. Mono Series episode 2 tayo ngayon. Yo. Okay, so yun nga mga dre. Mono Series episode 2 tayo ngayon. And frequently, may mga as a part of our restoration series, meron nang dumating dito na 3 parcel. Pero, technically speaking, itong mga parcel na to na dumating ngayon is isa lang dito yung may kinalaman talaga mismo ngayon dun sa current na restoration phase na ginagawa natin. Bakit? Simple lang. Kasi itong iba na to, meron kasi mga nadamay na parcel na itong mga nakaraan na kailangan ko talaga ipa-deliver just to make some kind of repairs, especially na rin sa panggilid, unang-una, tsaka dun sa brakes ni Gregory or ng RFI 175. Pero later on, siguro i-include ko na lang din dito yung actual na unboxing ng parcel. Pero, so now, priority natin muna kung ano yung mga nandito sa akin yun para dun sa restoration phase na ginagawa ko ngayon. Okay, so start na tayo. Since undergoing pa ako ng paglilinis dito mismo sa workstation ko, ayan, so I decided na lang muna dito na lang muna ako sa lapag. So ayun, as a part of this discussion, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Meron akong ginawang list dito ng mga piyesa na kailangan kong bilhin sa kay Bon Moto, which is ito yung mga nakita ko. So including na rito yung kickstart, shifters, sprocket sets, then also rubber damper para dun mismo sa may kanyang sprocket hub, tapos yung kanyang sprocket hub mismo, then also yung motorcycle horn, kasama na rin yun doon kasi medyo papalakasan ko ng konti yung ano niya, kusina niya. Tapos switch, yung 5 switch na kailangan ko, plus yung nuts and bolts na kailangan din mismo sa mismong pairings ng motorsiklo. So ayun, so ayan, meron din dito kasama dito yung yung brake lever, tapos yung spark plug, yung rubber step knot para dun mismo sa kanyang front seat. Tapos I decided na rin bumili ng engine oil. So meron mga ilang pyesa dito ngayon na totally wala pa dito sa list. Bakit? So yung ibang pyesa kasi I already have na itanong si Boss Chris ng Bon Moto Shop para mismo kung nagpapa-order ba sila ng kung pwede ba nag-accept ba sila ng orders ng iba't ibang pang pyesa ba wala sa kanila. Ayan. So hindi pala nakalimutan ko ilagay dito yung shock suspension. Kasama din pala sa kukunin ko yan. So ang wala kasi dito yung chassis, yung kanyang swing arm, isa na yan. Then also yung kanyang side mirrors, pati na rin yung kanyang turning light switches, including din yung winkers, tapos yung pairings na kailangan ko dun mismo sa motorsiklo na yon. Then also pati na rin yung headlight ASI, alam ko included din sa pairings yun at saka yung headlight mismo na na bumbilya. So yun, okay, so currently ano na nga bang meron dito ngayon na nakaka-on-hand sa akin right at the meantime. So nakaraan pinayos namin yung Beat FI ni Utol. Este ni Papa pala. Pinayos namin ni Utol yung Beat FI ni Papa yon. So naglipot-lipot ako doon sa shop ni Boss J. Ito lang sa may Amparo. Then nakita ko ng Domino na handle grip. So I decided na doon na lang muna ako bumili. Since ayan, nakita ko nga na merong same doon nung katulad nung sa Domino na hinahanap ko for Switch Mono 125. So dilaw nga lang nakuha ko, but still maganda pa rin siya. So I make it to consider na syempre bilhin. So worth of 200 pesos lang to, mura lang. So yun, then meron pa akong isa pang in order ngayon sa online. Sensyahan nyo na yung pa ako. Ayan, buksan lang natin. Ayan, so naka-double pa siya. Alam ko kasi naka-bubble wrap pa tong isa Kasi
Wait lang, pakita ko sa inyo kung to. Di ako makapagtuloy-tuloy ng shoot kasi yung iba, nihintay ko pa ng ongoing na makarating dito ngayon. Mambo, excuse me lang. Kababol ka pa mga tre. Ayan, binili ko to mismo sa TikTok shop mga tre. Murang-mura lang to, mga around nasa 100. Ano lang ata to. Saan ba nakikita yung presyo dito? Medyo nalilito rin ako eh. Yun, sige, proceed muna tayo. Ayan, may tagabantay tayong pusa. Alam ko mga nasa 100. Ano lang to? 120s, 150s, ganun. Ayan, so bumili ako ng side ng ano ng rear ng actual na rear signal lamps or signal lights. So magkabilang sa ito. So ito yung ilalagay ko dun sa fender niya para sa panibagong signal light mismo. So ayan, mapapansin natin ibang iba to doon compare sa dati na medyo may kaliitan. Ito medyo may kalakihan to. But I know, ito medyo magpipit to kasi since na ito ay naka screw or naka nut na rin. So possibly pwede to doon mismo sa switch mono 125. So yan pa lang yung actual na available natin. Ngayon hinihintay ko pa kasi dumating yung winker ng Wave Dash or yung sa switch mono. Pareho lang naman kasi sila na kung tutuusin na compatible to each others kahit na alin doon yung dumating. So yon, actually pang Wave Dash na ngayon in order ko eh. Yun yung hinihintay ko ngayon na dumating para at least yun yung makompleto ko na yung signal or turning light set ko. Kasi upon the other thing, kilabon moto naman ko na mabibili yung switches yun. So kaya ganun lang muna yung gagawin ko. Then also after nung sa signal lights tsaka handle grips, susunod kong tatrabahuin ngayon yung pagbili nung chassis tsaka nung sprocket nung sprocket setup niya. Kasi yun yung pinaka-importante na kailangan na mapalitan dun mismo sa motor na yun, since yun yung nagkakaproblema. Nagkakaroon kasi ng wheel turning imbalance yung motorsiklo na yon. Then also ayun, medyo kumikiling or medyo gumigilid yung rear niya. So parang na out of balance yung setup na nangyayari sa akin doon every time na dinadrive ko yung bike. So ayun, so medyo mag-aantay-antay lang muna ako siguro ng konti bago lang siya matapos. But anyway, ayan, so try natin buksan yung iba pang parcels. Damay ko na lang din kasi si Gray dito kung tutuusin eh. Ayan. Actually, kung nakita nyo yung last video ko nito nakaraan, ayun, totoo yun, pinaayos ko si Gray na grabe na pala yung tama ng panggilid niya. Bakit? Kasi kailangan ko magpalit ng clutch lining AC for dun mismo sa CVT setup ko. Plus nagpa-upgrade na rin ako ng center spring ko. So shoutout High Speed Garage para dun sa 2-in-1 setup nyo na yun. Pero yun nga lang, sa kasamaan pala di ko nagamit yung clutch spring. Gawa nga ng bumili ako ng isang buong clutch spring AC. Pero looking forward ako na kung if ever naman na kailanganin, siguro kailangan ko na lang talaga i-replace yun doon yung mismong CVT yun. So shoutout din kay Boss Mark, siya kasi yung isa sa mga tao nag-aayos nung motor na yan. Ayan, siya ang mekaniko dyan sa Rusi, North Caloocan, which is technically siya ang in charge dyan. Pumalik siya kay Boss Alex eh. Halos alam niya rin talaga yung gagawin, and also para sa kanya madali lang gawin yung ganong klase ng bagay. So ayan, medyo nahirapan ako buksan to fragile daw to eh, di ko alam pero ano bang fragile sa brakes men, diba? Sige, wasakin na natin to, lalaroin lang naman din ang mga bata to. Ayan, so uy, same brand siya nung ng actual na ginamit ko na na clutch lining AC.
sa mismo ano ko, mismong CVT ko. So double TGR, if I'm not mistaken. So ito naman is RFI 175 rear version 2. So pwede rin to for version 3, version 4, version 5 since pare-pareho lang naman siya. Then also, bakit ako bumili ng brakes? So recently kasi is naobserbahan ko na parang skidding na yung likod nung brake pads ni Gregory or nung RFI 175. Tapos meron pa akong naririnig na something na parang kumikis-kis. And I don't think so kung possible din bang maka-affect siya dun sa actual na rotor disc. So alam ko kasi pag ganun, posible talaga masira ang rotor disc eh. So yun, bumili na ako ng bago. Ayan, so inaaral ko na lang kung paano siya i-replace ngayon, right? Even tomorrow siguro, para at least makapag-set down ako na matesting ko yung brakes na to kung maayos ba or hindi. So yun, take note madre, rear siya for rear, RFI 175 rear brakes ito. So yun ito yung lalagay ko din mismo sa likod para at least testing ko na yung brake performance niya. So yun, so okay, so bukod ko na to RFI 175, ito ay Swiss Mono 125. So dalawa pa lang yan meron tayo ngayon. So I'm working on from the next days makabili ako ng at least paint, pintura, spray paint for a primer. So unang-una yon. Tapos yung pinaka main color. So magkakaroon ako ng selection of colors doon, which is technically para sa mags unang-una. Tapos yung isa naman is para naman dun sa kanyang chassis or pinaka frame ng mismong motor. So try ko kasi magpintura talaga eh, kasi para at least matuto ako. So yun, first restoration project ko to, so I need to learn something more about it. Hindi ko lang dapat siya pwede pagkakaroon na sa ibang tao. So ayan, other thing, so ayun na lang muna, di ko na lang muna bubuksan tong malaki kasi since ito is non-related naman to sa restoration repairs. So ayun, hanggang dito na lang muna mga dre. So stay tuned, abangan nyo yung mga susunod nating episodes ng Mono series. Then also abangan nyo, take note of this, meron pa tayong mga iba pang i-uploads na meron kinalaman sa motor reviews. So sa ngayon medyo mag-iiba tayo ng konti ng content, pero hindi pa rin tayo maliliis dun sa iba pang mga target natin na i-content next day. So malay nyo may Falcon 180 na ako din, iba pang mga yun sa bagong labas. So ayun nga na madre, stay tuned, maraming salamat. Yan, dito na lang muna tayo. Jobs out.